So let us see what we have here for you guys this afternoon. So, by the way mga babes, no, if interested kayo, no, sa soulmate reading yan, no, lalo na kung meron kayong person ngayon, gusto niyo malaman kung kayo ba ay compatible na dalawa. Okay lang ba miss yan kahit na hindi kami, pero crush ko siya? Puwede bang malaman kung oo naman, mag-message ka lang sa nakikita mo sa ating screen, sa thehighpriestessrokay@gmail.com to avail that, 'no. Yan, malalaman natin dun kung compatible ba kayo or soulmate ba kayong dalawa, yan, okay. So, let us see your reading ngayong araw na ito. Look at this. We have the Four of Cups. Someone here ay nagkakaroon ng re-evaluation, parang nagre-reassess rito, no? Hindi ng buhay niya in general, kundi yung love life area niya. Yun yung pinaka nakukuha ko rito. Parang kumbaga, no, hindi ko alam kung gumagawa ba siya ng thesis sa sarili niyang love life. Kasi parang nagkakaroon siya ng thorough or malalimang pag-iisip tungkol sa buhay pag-ibig niya. Yun, no? Sino kaya yun? Okay, let's go ahead and check the details and informations related to this one. Oh. Yeah. Bottom of the deck, we have the Moon. We have the King of Cups and the Queen of Cups. Okay. Pero ganito ang pwesto niyan. Kasi dito natin ilalagay yan. So, ganito. Look at how this person here looks at you. Wala tayong gender dito, ba lalaki, LGBT. So, kung sino man tong person na to, we have here the Death energy and the Ten of Cups. Walang duda na itong tao na to na hinihintay ka pa rin niya hanggang ngayon. Babe, this person here ay still waiting for you. Yan o. So, nakita ko rito na kahit na parang wala siyang sinasabi, hindi siya tumatawag, hindi siya rito nagpaparamdam sa'yo. This person here, no, hindi mapakali yung kanya rito, no, na loob. Okay, alam mo yung parang ang gulo-gulo, no, ng kalooban niya rito, na parang araw-araw akala mo ano, may gulo, no, ganong klase ng energy. Magulo yung isip niya, magulo yung damdamin niya, no. So, lahat yun nakaangkla or naka-connect sa'yo, no. So, itong tao na 'to, hinihintay ka pa rin niya kahit na hindi mo alam na hinihintay ka niya consciously, no. But maybe, if you are someone who's very intuitive, baka nararamdaman mo rin na hinihintay ka niya, no, or parang feeling mo may nag-iisip sa'yo, then ito na nga yung tao na yun. So, nakita ko na meron kayo ritong parang, hindi naman hidwaan, pero parang bagay rito, no, na yun yung nagpagulo ng sitwasyon ninyo or yun yung parang naging dahilan ng separation ninyo. Meron kasing ginawa rito na bagay or desisyon, 'no, na ang tagal na nun pero hanggang ngayon parang hindi mo pa rin maintindihan yung sagot bakit. Na puwedeng hinahanap mo bakit niya yung ginawa, hinahanap mo yung sagot paano nangyari yun or ano naging dahilan talaga bakit nagkaganitong lahat. Nine of Swords energy. I do see na kung sino man 'tong tao na 'to, this is the type of energy here 'no, na parang alam mo yun, eto na yung
yung oras 'no, kung saan parang hindi niya na alam kung parang ang feeling niya kasi sasabog na siya, eh, gano'n yung energy, yung parang ang dami-daming iniisip, parang ang dami-daming kailangan ritong gawin pero hindi siya makabuelo, hindi siya makakilos, pero gusto niya rito ano, tignan mo, look at how big this Ace of coin here. So, ibig sabihin ang laki ng kagustuhan niya rito 'no, gusto niya ritong i-move yung mountains. Maybe this person here, nakapag-travel na siya sa iba't ibang places 'no, puwedeng may ibang bansa na rin or maybe you do or baka kayong dalawa. Just take only what resonates 'no. Parang nakita ko kasi dito na maaaring kasal kayo with the 10 and the 10 of cups and 10 of coins here. 10-10 could be somewhat important here sa inyo or someone here 'no na birth dates or anniversary, okay? But 10, ibig sabihin may nag-end talaga rito. But I do see that this person here, hinihintay ka pa rin niya rito, naghihintay pa rin siya ng tamang oras at pagkakataon for this union. Para kasing alam niya na kahit hindi kayo nag-uusap ngayon, na kahit wala kayong kahit na anong communication ngayon, parang feeling niya kayo pa rin sa huli, yun. So, parang yun yung sinusubukan niyang intindihin kahit hindi niya maintindihan bakit niya ba yun nafi-feel. Siya ba ay nag-iilusyon lamang or parang nananaginip ng gising? Daydreaming lang ba siya, parang mga gano'n ba? Siya ba ay nagfa-fantasize lang dito or what, 'yan 'no. So, I do see that this person here, 'yan rin ang kanyang mga tanong dito 'no, kasi parang sobrang tagal na tapos saan galing yun? Bakit bigla niyang naisip rito na baka may chance pa kayong dalawa, baka kayo pa rin sa huli, mga gano'n. So, parang dati hindi niya yun pinapansin, pero ngayon napapansin niya na 'no, pansin na pansin niya na po yung mga ganyang bagay. And with the Knight of Wands energy 'no, parang nakita kong naligaw siya ng landas, 'yan 'no. Siguro hindi niya binaliktad yung damit niya. Kaya naligaw siya ng landas dito dati 'no. Pero with the Three of Coins sa center ng ating reading, ito kasi ay ang energy rito ng parang hindi lang basta na tauhan, eh. Ito yung talagang matindi yung kanya rito na na paghahanda 'no. Parang itong bagay na ito ay kanya ritong pinaghahandaan sa kanyang pinansiyal, sa kanya ritong emosyonal 'no, na parang, state and also nakikita ko rin dito na itong person na 'to 'no, ay parang alam niya na rin na kung saan papunta ito 'no. Itong mga pag-iisip niya na ito, parang alam niya na ibinabalik ulit siya rito sa atensyon niya sa'yo. Okay, sorry about that commercial mga babes, na balik na tayo dito sa ating pinag-uusapan. So yun nga na parang minsan hindi mo na alam kapagka may problema ka tapos sabay-sabay meron ka ring ibang iniintindi 'no, parang mas lalong nagugulo yung isip mo. So, ganun yung nararamdaman niya ngayon 'no. Tapos may mga sitwasyon pa 'no, na parang pero alam mo kahit na ang dami niyang dini dito, parang alam niya at hindi niya pinaglalabanan ito 'no, na muli ritong ibinabalik ni universe or God himself yung atensyon niya sa'yo 'no. Kasi sa tagal ninyong hindi nag-usap, sa tagal ninyo rito na hindi nagkasama, separated kayo or divorced kayo kasi iba parang kinasal kayo dito, eh. Yung iba naman puwedeng hindi, pero naging kayo ng matagal, okey? Yung iba nag-live-in siguro kayo and yung iba long time boyfriend, long time girlfriend mo 'to, you know. Eh, nakita ko dito na itong person na 'to 'no, alam mo parang lately lang na-figure out niya na eto siya na unconsciously hinihintay ka pa rin pala niya. So, parang paanong unconsciously miss 'yan? Parang eto siya na hindi siya kumo-connect sa iba kasi akala niya parang tinatamad lang siya or nawawalan lang siya ng gana sa love 'no, parang akala niya gano'n, okey? Pero lately na-realize niya na parang kaya pala siya rito ayaw ng new love sa buhay niya or, mga bago naka-connect 'no, dito is dahil gusto ka pa pala niya or kasi dahil meron pa siya ritong nararamdaman sa'yo at hindi lang siya nagbibigay ng atensyon doon kasi may mga bagay din siyang parang gustong tutukan dito, asikasuhin, gawin 'no, and akala niya parang masyado lang siyang busy para sa mga ganitong bagay, ano. O yung iba kung in-involve kayo nitong tao na 'to sa isang third party situation kasi lumabas dito na may pagka, flirt
flirtatious yung energy niya dati 'no. Nakita ko rito na itong person na 'to ay wala ng kahit na anong koneksyon sa tao na yun. Well, emotionally, okey, wala na. Pero maaaring yung kung sino man yung other woman or naging other woman or other man nun, puwedeng kinukulit pa rin siya ngayon. Pero yung energy kasi ng person mo if ever na in-involve yun sa third party, I don't think na naglalaan siya ng same desire or same attention na puwedeng naipakita niya noon sa inyo kaya nga gumuho ang inyong relasyon or connection, yun. Oh, hindi na pala natin nabati ang isa't isa. Hi sa ating mga bagong viewers, my name is Yan, your training is Tambayos Kapuyates. Thank you sa inyong walang sawang love and support for me. Kung di pala, meron pa po tayong isa pang channel. Link down below lang sa ating description box. If interesado, i-click lang yan para makarating kayo there. Everyday, nag-upload tayo ng collective readings for all signs to. Check nga natin gender dito So, bae, lalaki, LGBT, lahat ay welcome. Possible din mag-switch ng roles, general reading kasi ito, babe. And at the end of the day, lahat po ay may free will na free mong gamitin anytime, anywhere. So yun nga 'no, sa nakikita ko rito, itong person na 'to mga babes, by the way timeless tayo, puwede nangyari na, sa iba nangyayari na, sa iba mangyayari pa lang. So dito, malinaw na itong person na 'to 'no ay waiting pa rin sa'yo rito. Ta's ikaw, kung feeling mo parang minsan 'di ka mapakali, hindi mo alam bakit, 'yan wala ka namang kahit na anong nararamdaman 'no, sa katawan mo 'no. So hindi dito kasali yung sickness or illnesses or diseases, walang gano'n 'no. Ang ibig na sabihin nito parang feeling mo alam mo yung parang hindi ka mapakali diyan, parang feeling mo may nag-iisip sa'yo, may nagba-bother sa'yo, dito mga gano'ng klase ng energy. Yung iba naman puwede kasing babaw ng may nakakaalala siguro sa'kin, mga gano'n. Or kumati yung ilong ko, yung mga ganyan. Kung ano yung pinaniniwalaan mo na ganyan 'no, maaaring itong person na 'to, diyaan nakaka-connect ang energy niya sa'yo. Para mabigyan ka ng hint at clue na meron ditong someone na nag-iisip sa'yo without you even knowing this, yun. So, nakita ko na kung sino man 'tong person na 'to 'no, maaaring magkaroon lang ng problema sa side mo, sa mga close friends mo or sa family mo. Kasi dito nakita ko na parang ayaw na nila dito sa tao na 'to. So, if ever lang na parang magkakaroon ulit kayo ng reconnection sa isa't isa kasi yun yung gusto niyang mangyari with the Three of Cups. Kung magkakaroon ulit ng connection sa inyo, I don't think na, makukuha niya yung loob ng mga tao 'no, na tunay na concern sa'yo tulad na lamang siguro ng pamilya mo 'no, or ng iyaritong parents 'no, na nasira din yung tiwala nila nitong tao na 'to. So, parang malabo 'no, na maibalik agad yung tiwala na yun, lalo na kung tiwala ang nasira. Ay ganun ba yun, Miss? Yes, 'di ba? Kaya nga nakikita ko rito na kahit ikaw o sabihin nating magkabaliktad man rito ng parang sitwasyon, like let's say, yung mga tao sa paligid mo yung makatanggap rito ng, pagsang-ayon ulit dito sa tao na 'to, but not totally boto ulit para sa'yo, eh, puwede siguro bigyan ng chance. Ikaw naman ngayon yung parang nasa isang klase ng sitwasyon na ewan ko, parang kahit okey lang sa parents ko ito ulit or okey lang sa mga kaibigan ko ito ulit, sa'kin parang hindi okey, 'yan. So, puwedeng gano'n naman yung scenario ng iba sa inyo. Pero sa nakikita ko rito with the Nine of Swords, itong tao na 'to alam mo kung bakit hindi niya 'to nilalabanan? Kasi alam niyang matatalo rin naman siya, okey. Kasi ang hirap kalabanin ng isip tsaka yung damdamin mo lalo na kapagka nagkakampihan 'yan. Puwede pala yung Miss 'yan, oo 'di ba minsan kasi nagtatalo yung isip tsaka yung damdamin. Kasi yung isip ang gustong gawin, iba sa gustong gawin ng damdamin or puso. Pero dito iisa kasi yung gustong mangyari ng isip niya at ng puso niya kaya nagta-tandem. 'Di ba? So, mahirap na labanan yun. Okay, so nakikita ko rito na nagpapatangay siya, wala siyang choice dito kundi sumabay dito sa kanyang tunay na nararamdaman plus sa kanyang iniisip kasi alam niya well-guided siya. And actually nakikita ko rin dito 'no, na parang alam niya na ngayon na naging matigas talaga yung ulo niya with the King of Swords energy 'no, sa kanya ritong mga
naipakitang pag-uugali sa'yo way back then 'no. Ang laki ng hiya ng taong ito sa'yo 'no, kaya nakita ko rito na once na magkakaharap or magkita kayo ulit 'no, malabong matingnan kayo ng diretso sa mata or most ng inyo ritong pag-uusap ay nakayuko siya. Not because this person ay not respecting you, but because nahihiya siya dito na tumingin sa mga mata mo. Yan, 'no? But that is also a big sign or indication that this person is really, um, what's this? Nagsisisi, yes. So, nagsisisi in Tagalog. And I do pick up that with this death energy, this person wants to remove himself or herself from darkness. Kasi kung ano yung parang pinagdaanan mo na pain or hirap 'no, nung, iniwan ka niya, yun yung pain na nararamdaman niya as of this moment, gano'n. Excuse me, samid ako. 'Yan 'no, isa pa yung clue na 'yan 'no, dahil nga everytime na nagre-read ako for you guys, ibig sabihin yun yung energy ninyo. So, maaaring kagaya kanina baka kumati yung ilong ninyo kasi pinag-uusapan kayo nitong tao na 'to at ng isang taong pinagkakatiwalaan niya or ikaw yung topic or nasa mid ka kasi yun nga 'no, yung parang, what's this, paniniwala 'no, na kapag nasa mid ka ibig sabihin may nakaalala sa'yo, then definitely that could be another clue here for you guys that this person ay really thinking about you, wanting this 'no, na mag-work this time. And I do pick up that this person here with the Three of Wands, gusto niya talaga rito na sa tabi mo 'no, hanggang rito sa future. You know, parang na-realize niya rito 'no, na ikaw pala talaga gusto niya ritong maka-settle down forever, na ikaw pala talaga yung person na nakakaintindi lang sa kanya, wala ng iba 'no. And now that this person ay understanding na kaya pala siya rito hindi makagawang maka-connect sa iba, hindi dahil busy siya or hindi dahil wala siyang gana or time ngayon, kundi dahil ikaw pa rin pala talaga yung hinahanap ng puso niya. Oh, yes 'no, gano'n talaga 'yun. So, initials na nakuha na by the way, yung iba sa inyo maaaring 3 months from now, okay, magparamdam itong tao na ito. So, initials we have here capital letter S, T, F, O, J, N, P, and last but not least, 4 big letters, J. Or someone's nickname could be JB or BJ. Just take only what resonates. And for small letters naman, we have M, U, T, D as in dog, N, I, A, P, and last but not the least, we have O. So, ito yung mga mensaheng nakuha ko right here for you guys. Again, I'm Yuriana Onipadagos, Inyana Duna for the boys. Sarang hey, love and light, yadra. Annyeong!